Amen. Good morning po sa bawat isa. Amen. Batiin po natin ang mga katabi natin ng good morning. Good morning. Mga nasa harap. Good morning. Ayan. Amen. Sige, tayo po tayong lahat and I know na prepare na po ang bawat isa to worship, but mas lalo pa po tayong maghanda through this song as the deer. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Minsan pa, let's sing as the deer. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are a brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit. You alone. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. How I long to worship thee. Yes, I long to worship thee. Amen. Good morning po sa lahat. Happy Blessed Sunday! Tayo po ay magdasal para sa araw na ito. Panginoon, aming dakilang Diyos, salamat po sa walang hanggang biyaya at pagmamahal sa amin. Salamat po sa panibagong araw na ito at sa pagkakataon upang kami ay magtipon-tipon at makapakinig sa iyong salita. Salamat rin po at kinabayan niyo kami papunta sa church. Gabayan niyo rin po kami sa pag-uwi namin. Bago po magsimula ang aming pagsasamba ngayon, hinihiling po namin na kayo na po ang bahala sa puso at isip namin.
Bigyan mo po kami ng karunungan upang lubos naming maunawaan ang iyong salita at mga aral na aming maririnig ngayon. Alisin niyo po ang mga problema o kaguluhan na aming iniisip upang mas nasa inyo lamang ang aming buong atensyon. Punuin po ninyo ng pagmamahal at pananampalataya ang simbahang ito. Gabayan niyo po kami lahat. Ang lahat ng pasasalamat at papuri ay ibibigay namin sa iyo lamang. Ito po ang aming panalangin. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, Amen. Amen! Hallelujah! Amen! Muli, good morning po sa bawat isa. Pakibati po ulit yung mga katabi niyo ng good morning! Good morning! Amen! So, allow me to share this verse from Psalms 95, verse 1 to 3. Oh, come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to Him with psalms. For the Lord is the great God and the King above all gods. So, as we worship this Sunday, let's give our best sa Panginoon. Sama-sama po tayong umawit ng pagsamba sa Lord. Hallelujah. Oh, dear God, we ask for your favor. Come and sweep through this place. Oh, we desire you. I just wanna be with you, be where you are, dwell in your presence, oh God. Oh, I wanna walk with you. And I will climb this mountain, and I step on the shore, and I have chosen to follow and be by your side forevermore. Amen. Lord, we welcome you in this place. Dear God, we ask for your favor. Come and sweep through this place. Oh, we desire you. I just wanna be with you, be where you are, dwell in your presence, oh God. Oh, I want to walk with you. And I will climb this mountain, and not step on the shore, and I have chosen to follow and be by your side forevermore. Amen. Tell me what you want me to do, Lord. Tell me what you want me to do, Lord God. Tell me what you want for my life. It is yours. Oh God, it is yours. Do your will, do your will. Have your way. Be Lord God in this place. Oh, I want your will to be done. And I will climb this mountain,
po kaming umaawit, Lord, ng mga papuri, pagsamba sa iyo, Diyos. We're standing here in your presence, Father God. As we sing this song, alalahanin natin yung mga mabubuting nagawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful to the end, Savior, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. We worship you,
Let's remain in the presence, in the attitude of worship. Lord, we worship you, Panginoon. Not just through these songs, Panginoon, but may this be an anthem of our lives, that we will build our lives, Panginoon, upon your love, Lord. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, Jesus. Jesus, a name above every other name. Jesus, the only one that could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Sing holy, holy. There is no one like
upon your love. Hindi kami matatakot, Panginoon, na i-proclaim yung nadama naming pag-ibig galing sa iyo, O Diyos. Hallelujah. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord. Everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. Yes, Lord, you are Lord of all. And sing, I surrender, I will yield, I will bow down, I will live, I will seek you all my days, and I will follow all your ways, 'cause you are my only one. 'Cause you are my only one. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know you are Lord of all. Yes, Lord, you are Lord of all. Sing, I will worship, I will worship, I will praise, I will lift up, I will lift up your holy name. I will give you all the glory and all the honor to your name, 'cause you are my only one. 'Cause you are my only one. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord. Everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord. Everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know you are Lord of all. Oh, you are Lord of all. Come on, let's worship the Lord. You are Lord of all. Here I am, Lord, here I am, Lord, use
your glory. Here I am, Lord. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Lord, here I am. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Oh Lord, here I am. Lord, mold me, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord. Everything of me, use it for your glory. That everyone will see, will hear, will know. Let's proclaim this. We want to live for you and be glorified in our lives forever. That you alone are Lord, and everything of me, use it for your glory. That everyone will see, will hear, will know. Everyone will see, will hear, will know. Let's declare this, that everyone will see, will hear, will know. You are Lord of all. Oh, we declare that you are Lord of all. Come on, let's worship the Lord. Let's give our praises sa Panginoon. Hallelujah! We declare that you are Lord of all. Oh, you are Lord of all. Amen! Hallelujah! Ikaw ang itinataas namin, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord. You are Lord of all. You alone, our Lord and Savior, Jesus Christ. We give you all the highest praises. We give you all the highest glory and honor. Jesus, we worship you. Amen! Hallelujah! Amen! Amen! Minsan pa nga po, bigay natin yung deserve ng Panginoon. The best offering of love sa Lord. Hallelujah! Amen! 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 Maaari na po tayong makaupo sa presensya ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Hayaan niyo pong basahin ko muna ang 2 Corinto chapter 9 verse 7. Sabi po rito ay ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa iyong walang sawang pagpapala at katapatan sa aming buhay. Kinikilala namin na ang lahat ng aming hawak ay nagmula sa iyo. Ngayong oras na ito, malugod naming ibinabalik ang bahagi ng biyayang ipinagkakatiwala mo sa amin. Dalangin namin na pagpalain mo ang aming mga kapwa at handog na ito upang magamit sa pagpapalawak ng iyong kaharian at sa pagtulong sa mga nangangailangan. Patuloy din po naming idinadalangin ang kalakasan para sa lahat ng nagtatrabaho, wisdom din po upang magamit nila ng naayon ang mga biyayang ipinagkakatiwala mo. At sa mga wala pa rin pong kakayahan na magbigay, dalangin po namin, tulungan mo po silang magkaroon ng trabaho at matuturing magkaloob para sa iyong kaharian. Patuloy mo po kaming turuan na maging mapagbigay at laging magtiwala sa iyong probisyon.
Ang lahat po ng ito ay aming ipinagkakatiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan, happy birthday po sa lahat ng nag-celebrate at magse-celebrate pa ng kanilang birthday ngayong month ng March. Okay. Yan. Good morning sa inyo lahat. I'm happy to see you all. Masaya din ba kayo? Na makita po ako. Ayan, tingnan niyo po yung katabi ninyo. Masaya ba yan? Na nakita yung katabi niya? Ayan. Nagbabago ba siya? Pumapogi ba? Gumaganda ba? Parang hindi kayo naniniwala. Okay. Sige. Yan. So, bago po tayo magsimula ng ating last preaching ngayong March, no? Babatiin po muna natin ang ating mga guest ngayon. Okay. So, binabati po natin si Jean Samon. Guest po siya ni Nicole Garcia. Nariyan po ba? Sila po ba yung mga guest lahat? Ay, mga kids lahat? Okay. Si Atina Faith Bores. Wow, ang daming invited ni Julian Museros. Si Yuri Pareno. Si Ray Felix Kaduwada. Si G. Denise Peralta. And then si Matthew Pelayo. Guest po siya lahat ni Julian Buceros. Nariyan sila. Nandun siya sa taas. Alright. Wala tayong camera. Wala rin tayong spotlight na punta doon. Batiin natin siya, church. Sila, church. Okay, ready? 1, 2, 3. Welcome. I hope na hindi namin kayo nagulat sa ganun namin, ha? Kayo ay nag-enjoy pa doon. So, pwede na po kayo makaupo. Maraming salamat sa inyong pagdalo. And we hope to see you more sa mga susunod po nating worship service. At syempre, ayan, welcome back. Missionary Tony and Samunim Jane. Yan. From Myanmar to Korea to Philippines. Yan. So you have to get your app, AI app, so that you can Google Translate because I have to speak Tagalog, right? Are you? So you ready already? Okay. Okay. So bago po
mag-preach, marinig ang mensahe ngayon, announcement po muna. Okay? There are many announcements. Number 1 is, okay, 7 last words, April 3. Sa Friday na po yan, 3 p.m. Okay? Invited po tayong lahat. Yung ilan po sa amin ay nasa PGL, pero lahat po yan, lahat po kayo ay invited po dyan. Ayan po yung panahon na alalahanin natin yung 7 last words ng Panginoong Jesus nung siya ay napako dun sa cross. At that's talagang gamitin natin yung event na yan para lalo tayong maging worshipful sa Panginoon. No? And then, sa Sunday, Resurrection Sunday po natin. So, dalawang service pa rin, 7 a.m. tsaka 10 a.m. So, yan po naman yung ating celebration na muling pagkabuhay ng Panginoon. Okay. Next. Ushers meeting, yan, sa Sunday din po yan, April 5, 3 p.m. So, babalik po kayo. Yung mga ushers, welcome po kayong lahat dyan sa inyong mga meetings. And then, ayan, PGL number 25, palakpakan. Sino sa inyo yung nag-PGL na? Taas ang kamay. Okay. So, yung mga hindi pa nag-PGL, o dapat ay sa mga susunod na PGL, ay kasali po kayo dyan. Kasi, yan po ay sa March 31. Actually, bukas, pupunta na po kami. Ayan, hanggang April 3. So, kaya po wala kami ng Holy Week, no? At ipag-pray nyo lang po kami kasi kami po ay magsiserve sa 60 plus na mga candidates. At ilan tayong mga team members? 100 plus? 89 na Pinoy team plus IGM coming from US and are there coming from Korea. All right. So there. Next. Ayan, yung ating Experiencing God A-Retreat sa May 2 and 3. Bakit po natin maagang pinopromote yung EG natin or GE natin ng Grace Encounter? Bakit? Kasi kailangan i-prepare po natin sila, ang kanilang puso, tapos mayroon po tayong pinapakuha sa kanila coming from the D manual natin na A, B, C, and D, yung Knowing Christ, okay? So, kailangan pong idaan po natin sila doon in order na maging candidate po sila sa ating Experiencing God A-Retreat. Okay? Next. Okay, wala na. And, syempre, babatiin din natin yung mga bagong graduate, bagong moving up, di ba? No? Yung mga nakatanggap ng mga medal. Meron ba dito? Meron ba dito? Bagong moving up o bagong graduate? Meron. Ayun, okay. Congratulations! Okay. Yung iba po siguro na doon sa Sunday school, no? Kasi ngayon ay graduation and moving up season, no? So, congratulations. We hope na talagang nagiging magaling din kayong mga estudyante kung paano tayong pinapatalino ng Panginoon sa ating pananampalataya, ganun din sa ating pag-aaral. And then also, syempre, alam niyo po ba na 4th anniversary na ng Nasugbu Church natin? Palakpakan! Ngayon. Actually, ngayon. Kaya si Pastora Nina at yung iba pong team ay naroon po, kasama po siya. Ayun po, magsi-celebrate po sila doon. Alright, ano pa ba? Ay, nakalimutan pa ba ako? Wala na siguro, no? Okay, so pupunta na po tayo sa ating last message ngayong series natin na crossover. Crossover, living a fully surrendered life. So, to start with, church, may tanong muna ako sa inyo. Have you ever obeyed God? Naranasan nyo na bang sundin nyo ang Panginoon, pero parang walang nangyari? Parang walang nangyayari? Naranasan nyo na ba yan? Yung, alam nyo yun, binigay nyo ang buhay nyo sa Panginoon, nag-pray kayo, pero walang sagot. O kaya naman, sumunod ka, pero parang walang breakthrough na naghanap. Nag-step in faith ka sa sinasabi sa iyo ng Panginoon, pero parang mas lalong lumalaya tayong sitwasyon. May ganyan ba kayong mga pangyayari sa buhay, experiences? Meron ba, mga kapatid? Parang meron, ano? O kaya ganito, isa pang sitwasyon. May ginawa naman si Lord sa buhay mo, no? Pero hindi mo na alam ang next. Yung bang, na-bless ka na ni Lord, biniless ka na ni Lord, nag-grow ka na, na-encourage ka, pero ngayon parang stuck ka. Stuck ka na naman at hindi mo na alam kung ano ang susunod na gagawin mo, no?
parang nasa gitna ka naman na, hindi ka nakatulad nung dati, pero parang hindi ka naman umaabante. Naranasan nyo ba yan? Mga kapatid, totoo pong nararanasan yan kahit bago ka pa lang o matagal ka ng Kristiyano. At para po maintindihan natin kung ano po yung tatahakin po na mensahe po natin ngayon, balikan po natin yung mga messages nitong buwan. No? Review po natin yung series natin. No? So, kung napansin niyo, sequential po yung mga messages po natin. No? Ang unang, nung first Sunday, ay ako po ang nagmensahe po. No? Ang pinaka-keyword po doon ay live. Okay? Live to live. Naalala niyo yan, no? Kailangan nating iwanan yung ating comfort zone in order to obey ang Panginoon. Okay? Tinawag tayo ni Lord para umalis sa ating mga comfort zone. So, hindi pwedeng hawak-hawak mo yung mga gusto mong gawin, yung mga pinakakaingatan mo, yung mga preference mo, pero gusto mong sumunod sa Panginoon. Opposite yun. Okay? Hindi pwedeng gusto mo yung promise ng Panginoon, pero ayaw mong iwanan yung preferences mo. Hindi yun pwede. Pangalawang Sunday naman, si Pastora Nina, dineliver niya po yung mensahe. Ang keyword po ay step. Step naman, no? So, ang mensahe po doon, hindi magpa-part ang Jordan River kung nakatayo ka lang. Kailangan mong humakbang. Okay? Faith moves first, then God moves. Yun po ang mensahe. Okay? Third, Sunday, si Sister Leia, consecrate naman yung keyword po doon. So, hindi ka makaka-conquer kung dala mo pa rin yung old identity mo. Kailangan ialay natin ang buhay natin, ang lahat-lahat, para makapag-move forward tayo at makapag-conquer tayo sa buhay na ito. No? God deals with what's inside muna. Ang pinakamahalaga ay kung ano yung nasa loob before what's outside. Ang pinakamahalaga muna ay yung nasa loob natin. Kaya consecrate, no? Talagang itatalaga natin ang ating buhay sa Panginoon. And fourth Sunday, si Pastora Ni, inuulit-ulit ko na yung Pastora Ni. Okay? Ang keyword naman is surrender. Sabihin nyo, surrender. Yon, not my will but yours, no? Tinits po doon na ang pagsuko sa Panginoon ay hindi lang yan one-time event. Yan ay araw-araw na gagawin. It's a lifestyle, ang surrender. Okay? So, pagkatapos ng living, stepping, consecrating, and surrendering, ano na ang next? Hindi ka pinatawid ng Diyos para magstay ka lang. Okay? Hindi ka pinalago ni Lord para bumalik ka sa comfort zone mo. Okay? Ang title po na message ngayon ay Sent to Possess. Sent to Possess, Empowered to Advance. Ang katotohanan po niyan, you are sent. I am sent. We are sent. Sabihin nyo nga, sabay-sabay, we are sent. Sabihin mo sa katabi mo, I am sent. Sabihin mo sa kanya, you are sent. We are all sent, okay? After consecration comes conquest. And after surrender comes assignment. Meron po tayong gagawing assignment. We have an assignment to fulfill and to do, to accomplish. At para po makita natin ito, basahin po natin ang ating passage ngayon. Sa Joshua chapter 6 verses 1 to 5. NIV po ang gagamitin kong version, no? Joshua 6, 1 to 5. Nariyan din po yan. Basahin ko. Now, the gates of Jericho were securely barred because of the Israelites. No one went out and no one came in. Then the Lord said to Joshua, see, I have delivered Jericho into your hands, along with its king and its fighting men.
March around the city once with all the armed men. Do this for 6 days. Have 7 priests carry trumpets of ram's horns in front of the ark. On the 7th day, march around the city 7 times with the priests blowing the trumpets. When you hear them sound a long blast on the trumpets, have the whole army give a loud shout, then the wall of the city will collapse and the army will go up, everyone straight in. Manalangin po muna tayo. Father God, salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Salamat dahil pinagsama-sama mo kami, Panginoon, para sumamba, Panginoon, sa inyo unang-una. Pangalawa, Lord, para makinig ng inyong mensahe. Maraming salamat, Lord, sa presensya mo, Panginoon. Pinupuno mo kami, Panginoon, ng iyong presensya, Panginoon, at umaapaw yung aming pagmamahal sa inyo at yung kagalakan namin sa aming mga puso, Panginoon. Lord, habang ine-enjoy namin ang presence ng bawat isa, hayaan nyo rin, Panginoon, na ma-enjoy namin ang salita mo, Panginoon. Meron kang in-store, Panginoon. Meron kang kailangan namin sa iyong mga salita, Panginoon, para kami ay mabusog. Pero hindi lang, Panginoon, mabusog, kundi kami rin, Panginoon, ay matuto. Kami, Panginoon, ay makorek, Panginoon, ng iyong mga salita. Hayaan nyo lang na maging open kami kung ano, Lord, ang inyong balak, Panginoon, sa amin at magawa namin ito, Lord, sa aming buhay, Panginoon. We welcome your blessing, Panginoon, sa aming mga buhay sa pamamagitan ng aming pakikinig na mensahe mo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, i-picture po natin kung ano talaga ang nangyari sa eksenang ito. Okay? So, imagine niyo ang Jericho ay fortified na city. Ano sabihin nun? Hindi lang mataas ang wall. Mas mataas. Hindi lang matibay, mas matibay. Hindi lang makapal, pinakapal. Fortified talaga siya, no? Mataas ang wall, sarado ang gates. Sarado ang gates, walang pumapasok at walang lumalabas. Kasi sa preaching ni Sister Lea, di ba? 1 to 1.5 kilometers ang layo ng Israelites, doon sila nagkampo. Ibig sabihin, malapit na malapit. Nakita na sila ng army ng Jericho, isinara nila ang gates nila, no? Anong ibig sabihin nun? Relax lang sila doon. Bakit? Fortified city nga sila, di ba? Matibay, hindi sila masasakop doon. Kaya relax lang sila. Sarado lang natin ang gate natin. Kasi imposibleng mapasok yon ng sino man. Okay? So, ang inaasahan naman ng Israel bilang army, strategize tayo. Anong attack plan natin? Anong weapons na gagamitin natin para sakupin natin ang Jericho? Yun ang iniisip, 'di ba? Warrior si Joshua, 'di ba? Tapos yung army nila talagang warrior sila lahat, no? Pero ang instruction ni Lord, ikutan ninyo. Tingnan mo katabi mo. 'Di ba nakakatawa 'yun? 'Di ba? Nakakatawa 'yun eh. Illogical 'yun ah. Iikutan? Paano matatalo iikutan? 'Di ba? Ito pa, hindi lang isang beses. 6 na beses. Once a day, 6 na beses. Tapos ito pa, sino yung mga nasa unahan ng pila na iikot? May parada. Mga pari, saserdote. Pangalawa, yung kabanantipan. May prosesyon silang gagawin. Araw-araw. Hindi ko nasukat kung gaano kalayo ba yun, makaikot sila once a day. Okay? Pero once a day. Tapos, yung 7th day, 7 times nilang iikutan, tapos may gagawin sila. Di ba? Anong gagawin? Ram's horn, papatunugin, tapos sisigaw sila. Ano ba? Ang sisigawin nila, Panginoon, Panginoon, Panginoon. 3 times. Sisigaw sila, and then, ang sabi ng Panginoon, magigiba ang pader ng Jericho. And then, papasok silang straight. Anong sabihin nun? Hindi lang mabuksan yung gate, kasi straight daw eh. Ibig sabihin, yung nasa harap mo, kahit nasa likod ka, kahit nasa tagiliran ka, magigiba yun, straight kayong pupunta sa Jericho. And then you conquer, no? Ganon po ang
ang image, no? So walang matinding atake, walang logical warfare, walang visible na aggression. Kung ikaw yun, iisipin mo, Lord, parang walang mangyayari dito. Walang mangyayari dito, Lord. Di ba? Di ba? Na yung mga ano dito, mga realistic dito, wow, mahina yan. Yung mga engineer, yung mga sundalo, di ba? Mahina yun. Hindi yun tama, di ba? Ganun siya, no? Ito po ang makikita nating core message sa passage na ito. Paano ka gagalaw kung ang instruction ni Lord ay hindi logical? Paano ka gagalaw? Paano ka susulong kung ang walls na nasa harapan mo hindi pa bumabagsak? Naroon pa eh. Di ba? Dito po pumapasok ang main idea ng message po na ito. Ang main idea po natin, ito po ang aabangan natin. God gives the victory, but He calls the surrendered to advance through obedience, even when it doesn't make sense, so that His mission can be fulfilled. The victory is given, but to advance is required. Okay? So, hatiin po natin sa tatlo na prinsipyo para mas maging malinaw po sa atin na message na ito. Number 1, God's promises often contradict present reality. God's promises often contradict present reality. Sa Joshua 6:1, nakita natin, sarado ang Jericho, walang makakalabas, walang makakapasok. Sino nagsara? Yung hari at yung army ng Jericho. Feeling nila, secured sila, hindi sila matatalo, kasi matibay at mataas ang pader. Pero sabi ng Diyos sa Joshua 6:2, I have delivered Jericho into your hands. So dito pinapakita yung promise versus reality. May dalawang naglalaban na katotohanan dito. Una, ang promise, ibinigay ko na sa inyo ang Jericho. Sabi ng Panginoon, ibinigay ko na sa inyo ang Jericho. Anong tense yun? Past tense. Di ba? Hindi future tense, di ba? Hindi ibibigay. Ang nakalagay doon, ibinigay. Ibig sabihin, talo sila. Hindi matatalo. Talo sila. Okay? Pero ang reality, nandun pa rin yung pader, matibay, mataas, sarado ang gate. Paano mananalo ang army ng Israel doon? Yun ang reality. Di ba? Promise versus reality. So, kitang-kita. Okay? Hindi lang po ito sa panahon ni Joshua. Marami pong pattern sa Bible na katulad po ng sitwasyon na yan. Una, si Noah. Kung naalala niyo si Noah, anong nangyari sa panahon ni Noah? Dahil sa kasamaan ng mga tao, gugunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng pagbaha. So, inutusan ng Diyos si Noah na gumawa ng arko, malaking bangka. Saan? Sa bundok. Sa kabundukan, hindi man lang malapit sa dagat, di ba? Illogical naman, Lord. Bakit naman ganun? Pinagtawanan nga sila, di ba? Pero ano nangyari? Sumunod lang si Noah. Ano pa? Si Abraham, kung naalala ninyo. Di ba? Ang promise ng Diyos kay Abraham, gagawin kitang ama ng maraming bansa, ng maraming lahi. Tapos ibinigay sa kanya si Isaac. Pagkatapos nung lumalaki na si Isaac, alagang-alaga niya, anong sinabi sa kanya ni Lord? Ialay mo sa akin si Isaac. Gumawa ka ng altar, papatayin mo siya. Bibigay mo siya sa akin. Illogical. Hindi nga illogical, para mahina yata yung salitang illogical. Lord, karumal-dumal. Di ba? Lord, ba't ganun? Hindi maintindihan, pero sumunod lang si Abraham, no? Sumunod lang sila sa Diyos, kahit illogical ang utos ng Diyos, at doon, pinakita ng Diyos ang kapangyarihan niya. Testing lang pala yun ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Minsan, may ganyan tayo sa buhay. No? May sinasabi na sa atin si Lord, pero opposite ang nakikita natin. Okay?
May pinapagawa si Lord sa atin, pero nagdududa tayo. No? Blines na tayo ni Lord, binigay niya na sa'yo yung hinihiling mo, pero parang hinihingi na ulit. May ganyan ba kayo? Hindi, di ba? Hinihingi na ulit. Di ba? Pinabibigay niya sa kanya ulit, o pinabibigay niya sa iba yung natanggap mong pagpapala. Binless ka ni Lord. Tapos nanghihingi siya ng tithes. 10%. Lord, akin to, di ba? Binless mo na ako eh. Di ba marami tayong ganyan, no? At marami pang mga may hinihingi sa'yo si Lord, pero ang hirap ibigay. Ang hirap i-give up. Personal testimony po. Naalala ko, last week ay meron pong nag-present sa akin na schoolmate ni Lee sa Messiah College. Tapos na po ito na mag-aral. So meron siyang final paper doon. At yung final paper niya ay nagtrabaho na siya, inabsorb siya nung para-church organization na kanyang pinagtrabahuhan. Doon siya nag-OJT. Inabsorb siya. Paka-graduate na, no? Tapos, i-present na yung paper niya doon sa company. Okay? Tapos, inadapt ng company yung paper niya. Alam niyo po kung ano yung paper niya? Alam niyo, ginawang foundation ng para-church organization na to. Alam niyo kung ano ang foundation na to? Ang foundation na ito, sila yung mga maghahanap at tutulong sa mga poor na pastors. Yung very, very poor na pastors doon sa mga liblib na lugar na sila yung umaabot doon. Dahil nga poor ang kanilang inaabot, poor din yung pastor. To the point na walang makain ang mga pastor. Hindi maitaguyod ang pamilya. Yung mga anak nagre-rebelde dahil ang tatay ko pastor, pero bakit kami naghihirap? And then, overwork yung pastor kasi kailangan niyang maghanap buhay. Kailangan niya maghanap ng pagkakakitaan para mabuhay niya ang pamilya niya. At the same time, ipagpapatuloy ang kanyang pagiging pastor. To the point na nabe-burn out na ang mga pastor and worse, nadidepress sila. At ayaw po nating umalis sa ministry ang mga pastor dahil sa depression at burnout. So yun po ang ginawang ministry ng kabataan na ito. So kinausap niya ako. Naghahanap sila ng mga partners. So nag-present siya sa akin, vision. Ito na yung natulungan namin. Ito yung na-raise namin na fund. Tapos nag-upgrade po kami. Gusto naming mas maraming maabot. Gusto naming mas malaki ang fund. Alam niyo po, nag-commit ako. Nag-commit po ako. Kasi natuwa po ako sa sabi niya, pareho tayo ng heart. Pareho tayo ng heart. Sige, commit ako. Pagkatapos nun, tapos ng Zoom, saan ko kukunin nun? Saan ko kukunin nun? Ito ako nag-commit. Saan ko kukunin yun? Alam nyo, naalala ko sa CTD, pag board member ka at may meeting kayo, makakatanggap ka ng halaga. Okay? Merong halaga na ibibigay sa'yo. Hindi naman ito malaki. Hindi rin naman malaki po yung kinumit ko. Actually, yung kinumit ko po, pinakamababa. Okay? So, advance si Lord. Sabi ko, thank you Lord. Kasi yung ibibigay doon, pass on lang pala sa akin. Magpapastro lang pala. Mababasa lang pala ako. Tapos, ibibigay ko lang din pala doon. Magiging parang daluyan lang pala ako. Parang alulod. Di ba? Imbis na mapupunta sa Shopee yun, mapupunta sa ministry. Amazing si Lord, no? Nag-provide siya at in advance pa. Tanya po? I hope and pray na ganyan din po ang gagawin natin. Minsan illogical. Sabi ko nga sa nag-present, ano ba ako? Partner ba ako o recipient? Kasi alam naman natin na ang mga pastor, hindi naman malaki ang kanilang tinatanggap. Volunteer pa nga rin eh. Hindi nga pwedeng tawaging sweldo. Kasi according sa law, hindi pa, kulang pa, di ba? Parang ganun siya. Okay? Pero,
Yun na nga. Nag-commit ako. Sabi ko, oh, kaya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Di ba, no? So, sa atin po, to apply, ang sabi po ng 2 Corinthians 5:7, God is really calling us to walk by faith and not by sight. Maglakad tayo ng may pananampalataya at hindi sa mga nakikita natin. Okay? So, in practical ways po, no? Pag nagpipray ka, magpatuloy ka kahit na hindi mo pa natatanggap ang pinagpipray mo. Huwag kang hihinto na manalangin. Tuloy-tuloy lang. Sa Bisaya, padayon lang. Di ba? Sino mo mga Bisaya dito? Tama ba yon? Padayon? Tama ba? Padayon, no? Tuloy-tuloy lang. Padayon lang. Huwag ka susuko. Okay? Ano pa? Mag-serve kahit feeling mo hindi mo kakayanin. Ano pa? Mag-commit, mag-volunteer kahit feeling mo may hirapan ka. Kasi, Lord, ang dami ko nang ginagawa, magko-commit pa ako, sige lang. Si Lord ang bahala. Mas i-declare natin ang promises ng Diyos kaysa sa nararamdaman natin. Mahirap, di ba? Huwag mong palakihin nyo, mahirap. Ang palakihin nyo, ito yung promise ni Lord eh. Ito yung promise ni Lord. Dito ako dinadala ni Lord eh. Ito pa, hindi madali po ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Pero, iwasan po natin yung tinatawag nating quit mentality. Okay? Pag nahirapan, ay quit na ako. Ay, ayoko na. Ay, pwede ba Lord? Iba na lang. Pag nahirapan, ganyan ang mentality natin eh. No? Kapag na-delay nga lang ang blessing eh, nagki-quit na agad tayo. Iwasan natin yan mga kapatid. Pag hindi pa tayo nakaka-breakthrough, tumitigil ka na, kine-question mo na si Lord, well, pwede namang questionin ang Panginoon, pero wag ka lang mag-quit. Di ba? Pwede ka magtanong, Lord, bakit ganito nangyari sa akin? Pero never quit. Because, just because you don't see it yet, doesn't mean God hasn't started it yet. Hindi ibig sabihin na walang nangyayari. Hindi ibig sabihin na wala pang ginagawa ang Panginoon. Sabi nga ni Brother Cesar noon, di ba, favorite niya ito eh, no? Akala mo lang, wala, pero meron. At napanood ko to sa pelikula ni Tony Gonzaga, di ba? Parang, meron din siya, sinasabi na rin yan eh. Akala mo lang wala, pero meron. Akala lang natin wala pang ginagawa si Lord, pero meron na. Advance si Lord, mag-isip. Di ba? Omniscient God siya. All-knowing God siya. Alam niya na yung buong plano niya sa atin. Okay? So, kung ang unang principle po ay tungkol sa pangako ng Diyos, pag-usapan naman natin, itong pangalawa ay tungkol sa paraan ng Diyos. Okay? Number 2 na principle, God's instructions often defy human logic. God's instructions often defy human logic. Joshua 6:3 and 4. So may marching strategy na. Inutos niya na. Sinabi niya na, natalo na. Okay? Talo na ang Jericho. Pero walang logical warfare. Bilang warrior si Joshua, hindi yun mananalo, siguradong matatalo sila. Pero yun ang pinapagawa ng Diyos. At ginawa nga nila at nagtagumpay. Nag-fall. Nagiba ang Wall of Jericho. Again, hindi lang po ito unique sa Jericho, no? Kung naalala niyo si Naaman. Okay, si Naaman. Si Naaman, may ketong siya, okay? Anong sinabi sa kanya? May ketong ka, para gumaling ka, lumublob ka na 7 times sa Jordan River. Madumi yun. Di ba? Di lalong lalala yung ketong na kasi open wound yun, tama ba? Lord, illogical naman. Pagkabaliktaran niya, dapat doon sa pinakamalinis, sa batis na pwedeng inumin, doon ka nilulublob. Pero doon, Jordan River, madumi. Gusto kong gumaling, doon ako lulublob. Diba, no? Pero ginawa ni Naaman yon at pag-ahon niya, kutis,
Kutis baby. Ano pa? Si Gideon. Si Gideon? Flores. Si Gideon sa Bible, siya ang leader ng 32,000 armies ng Israel. Siguradong lagi silang panalo kasi yun ang history. Natatakot na nga yung mga karatig bayan nila eh. Pag nariyan na ang Israelites natatakot sila. Di ba? Kung ano-anong paraan para maging kakampi nila ang Israel. Or nag-aalay pa sila. Para nagkakampi-kampi. Okay? So may 32,000 na army ang Israel. Pero, ang sabi ng Diyos, salain mo sila. Okay? Hanggang sa naging 300 lang ang army. From 32,000, naging 300 lang. Illogical, di ba? Paano ba nanalo yung 300 na army sa malalaking sasakupin? Pero, ginawa nila yon from 32 to 300, nanalo po sila sa labanan. Merong testing lang talaga ang Panginoon na ginagawa sa atin. No? Trust. Okay? So, ang kapangyarihan ng Diyos ay lumalabas kapag sumusunod ka sa paraang hindi mo kontrolado o hindi mo naiintindihan. Pag may pinapagawa sa iyo si Lord na mahirap, madalas kasi nagrereklamo tayo, no? Sa isip natin, Lord, hindi ba pwedeng mas practical naman? Di ba? Yung realistic naman, Lord. Yung naman, smart. Di ba? Time-bound, measurable. Gagamitan mo pa si Lord ng ganun, Huwag naman, Lord, yung risky masyado. May pamilya ako, Lord. Ano pa? Lord, ang hirap naman, ibigay yung 10% sa sweldo ko. Baka mabitin, baka hindi umabot yung matitira. Di ba? Marami sa atin sigurista, di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Pag maayos yan manamit, sigurista rin yan. Yun ang kasi sabi sa akin yung Coelho daw, lagi maayos, sigurista ka din. Meron kasi may ingat, pero iba yung sigurista Ayaw ng risk. Tuloy, mahigpit masyado, di ba? Sigurista, no? Pero madalas, susubukin talaga ang pananampalataya natin ng Panginoon hanggang hindi natin malalagpasan ang challenges natin. Mga kapatid, in order na malagpasan ang challenges, may testing sa atin ng Panginoon at kailangan natin malagpasan yun. At kapag sumunod po tayo naman ang makakapagpatunay na hindi naman tayo talaga pababayaan ng Panginoon. Amen. Amen. So in application, sabi po sa Isaiah 55:8-9, God's ways are higher than our ways. Ang plano niya ay mas higit kaysa sa plano ng tao. So, sundin lang po natin ang kalooban ng Diyos dahil mas maganda lagi ang plano niya sa atin. So, in practical ways, sumunod lang po tayo kahit hindi po natin naiintindihan fully ang pinagagawa ng Panginoon. Gawin natin yung maliliit na utos sa atin ng Panginoon. Ang tawag po dyan, daily obedience. Mag-practice tayo sa maliliit na mga bagay na sinasabi sa atin ng Panginoon. Kasi hindi natin magagawa yung mas malalaki kung hindi tayo praktisadong sumusunod sa mas maliliit. Nagigets? Okay. Ano pa? I-let go po natin yung lagi nating gustong in control tayo, no? Ano may mga gusto nating tayong may control? Ano? Pera. Ano pa? Oras. Gusto natin, hawak natin ng oras natin. Decision making. Gusto natin tayo yan. At iba pa, no? Let go and let God control. Magtiwala po tayo sa process na pinapadaanan sa atin ng Panginoon na kahit parang imposible at kahit parang walang hihinatnan. God is not asking you to understand everything. He is asking you to trust Him completely. So ngayon po, kung nakita na natin ang promise ng Diyos at paraan ng Diyos, ang tanong, para saan ang lahat ng ito? Para saan ang lahat ng ito? May promise si Lord, may paraan si Lord.
Para saan ang lahat ng ito? Number 3, God's purpose is not just victory, but mission. God's purpose is not just victory, but mission. Alam naman po natin, no, kung bakit tayo nakakilala sa Panginoon. Kasi mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen ba? Sino dito ang nagsasabi na mahal siya ng Panginoon? Amen. Dahil sa pagmamahal ng Panginoon, tayo ay naligtas. Amen. At tayo ay nag-grow dahil sa kaligtasan na tinanggap natin sa Panginoon. Amen ba? Para saan yun? Bakit tayo nag-grow? Bakit tayo niligtas ng Panginoon? Bakit tayo binabago ng Panginoon araw-araw? Para saan yun? Para sa atin lang? Para sa ating kapakinabangan? Alam na alam po natin ang pinagagawa sa atin ng Panginoon, Matthew 28:19-20, the Great Commission, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you, and behold, I am with you always to the very end of the age. May sa ulo na akong isang verse, ha? Go and make disciples. Yun po ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kaya pala tayo dinadala ng Panginoon sa promised land natin. Hindi para i-enjoy ang promised land, kundi gawin natin ang kalooban niya sa ating mga buhay. Ang plano ng Diyos, hindi lang tayo mag-enjoy sa buhay bilang Kristiyano. Umabot tayo sa mga taong hindi pa nag-enjoy ng buhay Kristiyano. Marami po yan, mga kapatid. Jericho is just the beginning, pero victory leads to mission. Muli, meron pong example dyan. Hindi lang po yan kay Joshua, no? Naalala niyo po si Elijah. Si Elijah, ang kalaban niya noong mga panahon ng yun ay daan-daan na mga propeta ni Baal. At yung sobrang majority yun, napaka-minority ng mga prophet ni Yahweh. So sabi nila, hindi totoo si Yahweh. Mag-contest tayo. Okay? Mga 400 yata, 450 na mga propeta yan. Gagawa tayo ng altar. Kung sino magkakapagpaapoy ng altar na to, siya ang Diyos na tunay. Okay? So, ang ginawa, nauna yung mga propeta. 400 sila, nagsasayaw, nagsisigaw, naghihiyak. Inikutan nila yung altar. Walang bumagsak na apoy. Sabi ng Diyos kay Joshua, sabi niya, ako naman. Sabi ni Elijah, ako naman. Nag-pray si Elijah, Lord, tulungan mo ako dito. Mapapahiya ka. Mapapahiya ako. Sabi ng Diyos sa kanya, sige, buhusan mo ng tubig. Ang altar. Again, illogical na naman. Di ba? Paano aapoy? Binasa pa nga. Di ba? Paano aapoy? Pero, nag-pray si Elijah, maya-maya, may lumagpak na apoy at sinunog ang altar. Napatunayan na ang Diyos ni Elijah, si Yahweh, ang tunay na Diyos. So, ang miracles ay hindi lang end goal, no? Ginagamit ito ng Diyos para ipakita ang kanyang sarili at i-move forward tayo sa mission. In application, sa Acts 1:8 po, binigay sa mga disipulo ang banal na spirito to empower them to move. No? Para mag-witness. Binago sila para maging patotoo ng kaligtasan na ginawa ng Panginoon. Hindi lang tayo in-empower ng Holy Spirit para sa ating kapakanan lamang, mga kapatid. Kundi, in-empower tayo para magpahayag tayo ng pag-ibig at kaligtasan ng Panginoon sa mga tao. Para tayo ay mag-advance. No? So, in practical ways, mamaya po, meron tayong Friends Day. Okay? Yung Friends Day na ito, parang open house ito eh. Di ba? Mag-invite lang kayo. Kasi hindi po sila sisermonan doon. Okay? Hindi po sila gigipitin.
Okay, hindi sila pipilitin. Maganda po yung program. Tapos maganda pa po yung ating tanong? Bakit parang kulang? O, di ba? Bakit parang kulang? Yun ang tanong. No? Yun yung sasagutin mamaya. Okay, sa ating event na yun, no? Mamaya, mag-invite po kayo. Invite someone, friends, relatives, office mates, classmates, neighbors. Okay? Kaya magpakabay talaga kayo pagka kasi i-invite nyo yung kapitbahay nyo. Ano pa? Mag-share kayo ng testimony. Di ba? Mag-disciple ka kahit isa lang. Ano pa? Gamitin mo ang blessing mo para makatulong sa iba. Mahirap ba yun? Di ba? Madali naman. We are a team, mga kapatid. Magtulungan tayo. Okay? Para abutin ng mga tao. God blesses you, not just for you, but so He can work through you. So sa punto pong ito, malinaw na ang pattern ng Diyos sa buhay po natin. No? So in conclusion, sa Hebrews 11:1, ang sabi po dyan, now, faith is confidence in what we have hoped for and assurance about what we do not see. So, we need faith. Faith that acts. Dapat po, ang faith natin magbubunga ng action. Okay? Pangalawa, sa Proverbs 3:5-6, yan po, nakalagay po dyan, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Ano yung susunod? Nakalimutan ko. Okay. Ang ibig sabihin po niyan, we need to trust in the Lord. Pagkatiwalaan natin ng Panginoon. Manampalataya tayo. Relative po yung dalawang word, no? So, ano po yung dalawang word dyan? Faith and trust. Napakahalaga po ng pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. So you left, you stepped, you were consecrated, you surrendered, and now you advance by faith, trusting the Lord. Hindi po tayo tinawag para manatili, tinawag tayo para mag-advance, para sumulong tayo. So, pwede po ba tayong tumayong lahat? Meron po akong tanong sa inyo. Ano ang Jericho mo? Ano ang Jericho mo? Ano yung nakakahadlang sa iyo para makapag-move forward ka? Ito pa. Ano ang instruction na hindi mo pa sinusunod? Ano ang instruction ng Panginoon na hindi mo pa sinusunod? Saan ka tinawag para mag-move? Sabi po sa James 1:22, let us be doers of the word and not as hearers only. Hindi lang po tayo tagapakinig ng mensahe, tagapagpatupad din tayo, tagapagtupad tayo ng mensahe. This week, let us move. We are empowered to move. Isishare ko lang po mabilis ang testimony bago po tayo umawit ng isang kanta. Naalala niyo po yung Acacia outreach po dyan sa amin, no? Sobra kasing busy ni Leia, tapos ako may TNET. Alam niyo po ba, inabsorb na po yon na ministry ng ating kids ministry, ng CM natin. So si Sister Mavic ay talagang siya, in-embrace na, part to ng kids ministry. No? Tapos, may mga volunteers naman ng mga teens na nagsusupport, nagtuturo doon. Tapos, papalaki po ng papalaki yon to the point na hindi na sila kasya sa bahay na nagpapagamit ng bahay. No? Tapos, kinausap niya yung president ng Homeowners Association o Social. Meron silang ganun, di ba? Kahit na yun ay informal settlers, meron silang Homeowners Association. In-offer nung presidente na meron palang silang isang room na bakante na pwedeng doon gawin ang kids ministry. Kinento lang ni Leia, ito yung ginagawa namin, ito yung ginagawa namin. Isn't that amazing? Grabe, di ba? Grabe si Lord. Tapos, this April, ako po ay magsisimula ng isang come and see outreach
church sa Kabuyaw. Sa Sunday, magsisimula na po, no? Kina Kuya Dennis. Sina Kuya Dennis ay humihiling po na magkaroon ng Bible study doon and later on maging church po sa kanila. At they are excited. Kasi sabi nila, tagal na nating paikot-ikot, hanap ng church dito sa Laguna. Magsimula na kaya tayo ng church dito. And then, sinabi niya sa akin, excited din po ako. Magsisimula na po yun doon. At isasama ko po si Lea, magsasama po ako sa inyo from time to time. Baka para makita nyo yun, makasupport kayo. Kinausap ko na yung mga taga Laguna, o dito na tayo mag-church ha. Huwag na kayo pupunta sa Signal, sa Taguig, kasi malayo. Mahal ang gas. At yung iba pa na pwedeng makatulong po doon. So, ang tanong ko po, madali ba yon? Madali ba yung ginagawa ko po? Madali ba yon? O mahirap ba yon? Mahirap yon, no? Kasi kailangan ng time, ng energy, ng pera. Sama ko mahirap yon, di ba? Pero, we are empowered to move eh. Tinatawag tayo ni Lord. Kailangan may sample. Pinipreach ko sa inyo, nag-go kayo. Hindi, mag-sample din ako, di ba? Lahat po kasi tayo pare-pareho na pagdadaanan. Pwede po kayo magsimula ng mga Bible study kung nasaan kayo. Tinuruan tayo ng DBS. Di ba? For column study. Gagamitin po natin yan. And then you will see. Ang mahalaga lang, kailangan na humahakabang ka na forward kahit may pader pa sa harapan mo. So, awitin po natin itong song na to, Lord of All, yung kinanta po natin kanina. At habang inawit po natin ito, dalangin ko na ito yung maging laman talaga ng puso natin. Sumuko tayo sa Panginoon at italaga po natin ang ating mga buhay sa Panginoon. Sabi po doon sa chorus, I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone our Lord. And everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know, share, no? That you are Lord of all. Awitin po natin ito. I surrender. I will yield. I will bow down. I will live. I will seek you all my days. I will follow all your ways, 'cause you are my only one. You are my only one. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know you are Lord of all. Yes, Lord. Dinededicate namin, Lord, ang aming buhay, Panginoon, sa inyo. I will worship, I will praise, I will lift up your holy name. I will give you all the glory, all the honor. Do your name, 'cause you are my only
Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your So sabihin glory. natin sa Panginoon, Here I am, Lord. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Yes, Lord, here I am. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me. Use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, in everything of me. Use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. Yes, Lord. You are Lord of all. Ikaw ang aming Diyos, Panginoon. Salamat po, O Diyos, dahil Ikaw ang aming Panginoon, ang Ikaw ang aming Diyos na buhay, Panginoon. Kumikilo sa aming mga buhay, Panginoon. Nangungusap, Panginoon, sa amin. Salamat, Lord, dahil meron kaming Panginoon, meron kaming tagapagligtas. Lord, nakasama namin lagi, Panginoon, at gumagabay, Panginoon, sa amin. Salamat po, O Diyos, sa biyaya niyo, sa pagpapala niyo, Panginoon, sa amin. Pero, Lord, ang pagpapalang ito, ang empowerment na ito, Lord, ay hindi lang, Lord, para sa aming kapakanan, Panginoon, kundi para, Lord, sa iba, Panginoon, na hindi pa nakakaranas ng pag-ibig at kaligtasan mo, Panginoon. Lord, hindi madali ang pinapagawa mo, Panginoon, sa amin. Actually, Lord, mahirap talaga siya. Kailangan namin mag-sacrifice, kailangan namin magbigay, Panginoon, ng more than ng sa aming kakayanan, Panginoon. Pero, Lord, marami kang pinapagawa, Panginoon, sa amin na mga imposibleng bagay, Panginoon. Lord, pinapatawid mo, Lord, sa amin ang Jordan River, Panginoon. Pinapatawid mo, Lord, sa amin ang Jericho, Panginoon. Lord, alam namin na hindi namin kaya ito, Lord, sa aming mga sarili lang, Panginoon. Kailangan ka namin sa aming mga buhay, Panginoon. Pero, Lord, kung ang reality namin, Lord, hindi namin kaya, ang reality niyo, Panginoon, kaya namin dahil kasama namin kayo, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Empower us more, Panginoon. Alisin mo, Lord, yung mga limitations namin sa aming mga isip. Hayaan mo lang, Panginoon, na kami ay patuloy na manampalatayan, magtiwala, Panginoon, sa inyo. Nasasamahan mo kami, Panginoon, kung kami, Lord, ay susunod, Panginoon, sa inyo. Alam naman namin, Panginoon, na hindi mo naman kami papabayaan. You will supply all our needs. Ito, Lord, ang promise mo, Panginoon, sa amin. Kaya, Lord, narito kami, Panginoon, nagbibigay ng aming mga buhay, Panginoon, sa inyo. Nagsusuko ng aming mga buhay, Panginoon, sa inyo. Gamitin mo, Panginoon, kami bilang iyong mga anak, Panginoon. Lord, dalangin namin na pagpalain mo, Lord, ang church na ito, Panginoon. Kung saan kami, Lord, nakabase, Panginoon. Lord, kailangan talaga, Lord, ng panggas. Kailangan, Lord, ng pangpamasahe, Panginoon, ng pagkain, Panginoon, habang kami, Lord, ay hahayo, Panginoon. Pero, Lord, alam namin na you will provide, Panginoon. Kung paano, Lord, nagsimula ang church na ito, kaya mo rin, Panginoon, magsimula sa aming mga sariling tahanan, kung saan mo, Lord, kami tinanim, doon mo, Lord, kami patutubuin, at doon mo kami, Panginoon, gagamitin for your glory, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Dalangin namin yung mga existing naming mga outreach church at mga gawain, Panginoon, namin. Patuloy mong pagpalain, Panginoon. Mag-send out ka ng mas maraming mga leaders, Panginoon, na tatayo doon, Panginoon, bilang mga teachers, bilang mga pastor, bilang mga leaders and workers, Panginoon. Lord, pagpalain mo, Lord, yung mga sisimulan pa lang.
Hindi namin kaya, Panginoon, pero kami, Lord, ay nagtitiwala, Panginoon, na magagawa namin ito, Panginoon. Lord, pagpalain mo, Lord, kami bilang church. Marami kami na maaaring gawin. Panginoon, hayaan mo lang na magtiwala, Panginoon, kami sa inyo at magsimula na humakbang, Panginoon. Lord, sa aming pag-iwahiwalay, Panginoon, dala namin ang pagpapala mo, Lord, ang pag-iingat mo, Panginoon, ang pagpapala mo at pag-ibig mo, Panginoon, sa amin. Maraming salamat po, Diyos. Tinataas namin, binabalik namin, Lord, ang lahat ng papuri at walhati, Panginoon, sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So God bless everyone. Magkamayan po muna tayo bago po tayo mag-uwian. God bless everyone. See you next Sunday.